Marami ang nangangarap, ngunit iilan lamang ang natatanggap. Batid ito ng maraming kabataang Pilipino na minimithing makapag-aral sa isa sa pinakaprestihiyosong pamantasan sa bansa, ang Universidad ng Pilipinas. Yung University of the Philippines po ay yung premier university po sa Pilipinas. Bukod po sa libre ay quality po yung education na ino-offer po nila. Actually, bring up po sa kanila. Sabi ko, papatulong po sana ako pumili ng course. Civil engineering po yung na-decide namin. Naalala ko nung bata po ako, meron kaming parang rule sa bahay na pag maglalaro ako ng computer, may specific time lang. Halimbawa, 2 hours, mahaba na yon. Na-instill po sa akin yung discipline po sa pag-aaral na as much as possible ay magawa na yung kailangan ma-accomplish before doon sa paglilibang. Pinalaki po sa ministeryo at syempre po ay lagi pong natuturuan at napapayuhan ng parents ko po bukod po sa pakikisalamuha po sa mga kapatid. I would say po na very fortunate po ako na lumaki sa ganong upbringing. Ituturo po sa akin talaga is yung pag-aaral po ay para po sa paglilingkod. Para lalo pang pakinabangan sa iglesia po. Yun din po yung motivation ko sa pag-aaral talaga. Fortunate po ako na nagkaroon ako ng ganong mga opportunity. Grade 1 pa lang po ako ay naisasali po ako sa mga math competitions po, science competitions. Nagkaroon din po ako ng opportunity na sumali sa mga journalism competition. Yung pinakamahalaga po na preparation for me talaga, prayers po. Sabihin ng daddy ko ay panata tayo. Right before ng competition po, bago umalis ng bahay, nagpe-pray po kami sa kapilya. Right before magsagot ng exam, syempre nandoon pa rin po yung prayers. After po ng competitions, ay nagbabalik po kami doon sa kapilya para mag-pray at magpasalamat po sa regardless po of the result. Thankful po ako sa ganung mga karanasan na ituro po sa akin through experience na lahat po ng pinagkakaloob ng Ama, yun po yung pinakamabuti. Regardless po ng result, ganun pa rin po. Papasalamat po sa ating Ama. Salamat po. 2023 po noong lumuwas po ako dito po sa QC. May kaunting kaba po. Paano ko ba mamamanage yung buhay ko nang ako lang mag-isa? Sa UP po talaga may kita nyo yung iba't ibang ways ng pag-express ng kanilang sarili, way ng pananamit. Since walang uniform, parang anything goes, kumbaga po. Yung mga tao ay very adamant sa kanilang political stance. Pero as for me po, ang priority ko po talaga, kaya po ako nasa UP para po mag-aral, para po matuto para sa atin po ng mga Iglesia ni Cristo. Ang atin pong isinasaalang-alang ay kung ano po yung kalooban ng Ama, kung ano po yung itinuro sa atin, mga salita ng Diyos, na doon po tayo may conviction. Pinapayo po sa akin talaga ay ingatan po yung, syempre po yung ating pagka-Iglesia ni Cristo at syempre rin po yung tungkulin po namin sa ministeryo. May instance po na mayroon pong pastoral visitation. Sabay po yun sa isang exam ko po sa isang PE subject. Pinili ko po na makatupad po ako doon dahil kinikilala ko po na yun po yung malaking biyaya para sa akin mga pagtupad. Ang consequence po, dahil na-miss ko po yung exam, ay nagkaroon po ako ng 5. In short, bumagsak po ako sa subject na yun, sa PE subject na yun. At in turn po, ay nawala po yung isa kong scholarship dahil doon. Although po, may mga ganoong mga pagkakataon na may nawawalang mga opportunities, ang pinakamahalaga po sa akin ay hindi ko po napabayaan yung aking mga pagtupad. Pinaubaya ko na po sa Ama kung ano po ang kanyang kalooban. May recruit po sa akin na sumama sa isang fraternity. Yung fraternity po na yon
ay mayroong mga alumni na notable people po. Dito rin, magkakaroon ka ng connection sa kanila at sa iba pang mga fellow students. Honestly po, ay enticing po. Yun po ay aking tinurn down. Sinagot ko po sa kanya para hindi na po siya mag-pursue sa akin. Sabi ko po ay meron na po akong org na sinasalihan at yun nga po yung CBI. May commonality po. Maaring experiences nila, hindi yung experiences mo. At nagkakatulungan po kayo sa isa't isa in a way na guided po ng mga aral na natutunan po natin. At as for connections, well, yung pinaka-brotherly na connection po ay, di ba, yung sa atin po sa Iglesia ni Cristo. Meron po kaming mga activities sa CBI na for sports, at kung ano pa, mga for socializing po. Meron din po kaming mga outreach activities po sa CBI. At meron po kaming annual activity po na yung college entrance exam review po para po sa mga senior high school students. Very fun at very light lang po yung atmosphere doon. Sinisika po namin na yung mga aktibidad po ay maging masaya po para sa mga kaani, para hindi na rin sila maghanap ng iba pang mga organization na nasasalihan na maaaring makapag-divert ng kanilang attention. Magkaroon po sila ng kasiyahan po na hindi po nakakagambala sa kanilang pag-aaral. Ang CBI po talaga, bukod sa nakasuporta po sila sa akin, sa aking pag-aaral, sila na po yung nagsilbing pamilya ko dito. Natagpuan ko po yung family ko po away from home. May instance po na dinalaw po kami ng Ka-Angelo sa Balangay at nakadaw pang palad po namin siya. Mismong ang Ka-Angelo po ang nagpayo sa amin na ng mga bagay po ukol po sa pag-aaral at sa pagpapahalaga po sa tungkulin. Pinakamamahal po namin kapatid na Eduardo V. Manalo. At sa kanya pong pinakamalakas na katuwang kapatid na Angelo Aranio V. Manalo. Maraming salamat po sa inyo. Lagi niyo po kaming tinuturuan kung paano kami dapat mamuhay, kung paano namin dapat dalhin yung aming pagka-Iglesia ni Cristo, kasama na rin yung pag-aaral po. Kiel Santa Losi, summa cum laude. Nitong July 2025 po, nakapagtapos po ako sa awa ng Ama na sa kursong PS Civil Engineering. At niloob po niya na magtamo po ako ng karangalang summa cum laude. Sa ating Ama po ang lahat ng kapurihan. Hindi ko po magagawa yung kahit na ano na yun kung hindi po ako tinulungan ng ating Panginoong Diyos. Mama talaga ang gumawa ng paraan para makatawid ako sa mga exams or sa mga requirements na hindi ko napababayaan yung mga pagtupad. Siya po talaga ang nagbigay ng ganitong karangalan. Malinaw po sa akin kung ano talaga yung priority po na mas dapat unahin. Ang ating Panginoong Diyos po at ang pamamahala ay hindi naman po kalaban ng pagtuklas ng karunungan. Gayunman po, higit po sa mga karunungan sa buhay na ito, mapalad po tayo na ang pamamahala po ay patuloy, walang sawa po na nagtuturo sa atin ng tunay na karunungan po na magagamit natin hindi lang sa buhay na ito, kundi pakikinabangan po natin para lahat po tayo ay magtamo ng pangakong kaligtasan. Ang buhay ko po talaga ay nakatalaga na po sa paglilingkod sa Kanya. Lahat po ng ito, kung loloobin po ng ating Ama, maibigay ko po sana para sa paglilingkod at sa paglusong sa banal na ministeryo. Yun po talaga ang pangarap ko mula pa noong una. Para pakinabangan ako sa ministeryo at ng pamamahala, para makatulong ako sa iglesia. Kaya yun po yung nagiging drive ko para magsikap sa pag-aaral. Pangangako ko po sa ating Ama ay lagi po ako maglilingkod sa Kanya.
Laging siya ang aking ipagpapauna, paninindiganan ko po lagi na sundin po kung ano ang kalooban ng ating Ama, kahit po na iyon pa ay pagpapakaloob. Sa lahat po ng bahagi ng aking buhay, patuloy po akong magiging mapagpasalamat. Lubos po akong nagtitiwala na kapag ginawa ko po yun, ang Ama po mismo ang gagawa ng paraan para maging mabuti yung lahat ng mga bagay para sa akin.